Sa ng akin talagang ano 'no, talagang, despite of and in spite of the pronouncements of the president na huwag ituloy ito 'no. I think, iba yung rhetorics ano, iba yung binabanggit niya doon sa talagang gusto niyang mangyari, lalong-lalo na na medyo, may mga ano rin ano, may mga strong statements din na binitawan yung ating ikalawang pangulo laban sa kanya on a personal basis 'no, or on a personal level. So I think these are some of the things no that the president are actually looking at right now. And syempre, pag hindi naman to ginawa ng ating kongreso, may mga magsasabi rin naman na o bakit hindi nyo ginawa, hindi nyo tinupad yung inyong mandato no and all. So I think yun yung magiging ano no, yun yung magiging scapegoat ng ating kongreso no, why they will be very focused and dead set on pushing forth with the impeachment because it's part of their mandate, it's part of their function, it's part of their duty. Sa huling balita, verified na as per House Secretary or House SecGen na ang tatlong impeachment complaints laban dito kay Vice President Inday Sara, and possible daw na sa mga susunod na araw ay itatransmit na ito sa speaker para mag-decide na isama na sa order no na tatalakayin diyan po sa Kamara. Mhm. Pero may inaantay pa sila no na isa pang maghahain ng impeachment complaint, at pag naibigay na ito sa opisina ng speaker, may 10 araw siya no para magdesisyon kung kailan niya ito ilalagay sa ano. Nakikita mo ba na maraming didistansya dito? Halimbawa, pagpalagay natin na umusad ito, bigyan ng go signal ng speaker, at may araw pa yata bago ang ano, or nakikita mo ba na may didistansya ito or palalamigin lang muna ito kasi meron ng meron ng magiging halalan? Anong nakikita mo dito, Prof, na ano dito sa proseso na ito? Well, for me, the national campaign already commenced, no, and many of the lawmakers, especially those that are in the Senate, will also be very busy manning and running their own respective campaigns. So, yung timing kasi nitong impeachment ito, I think, is not very good, especially because we are gearing towards an election. And sabi ko nga, kung sakali ito ay maikakasa after the elections, may mga dynamics tayong kailangan tignan, particularly the composition of the Senate, kasi mababago yan especially with the coming elections. And alam naman natin na ang uupo sa isang impeachment proceeding technically ay ang ating mga senador so maaaring tinitignan at binabalangkas din ito ng ating liderato sa kasulukuyan para makita nila kung magiging paborable ba sa kanila o hindi itong ganitong klaseng impeachment. But I think medyo klaro rin ang posisyon ni Speaker regarding this that may kakayahang magpahayag lahat ng sektor sa ating lipunan, pero at the end of the day they're going to still push through with their duty and syempre constitutional mandated naman talaga ang Kongreso na isampa ang isang impeachment complaint. And I think medyo hindi sila mapipigilan dito sa kanilang layunin na to. Actually, bago pa itong mga impeachment complaints na ito laban sa Pangalawang Pangulo, ay nabanggit na rin ito ng Vice Presidente na kasama sa kanilang script ito. So, for sure, alam din ito ng pinakamataas na leader natin. And sa kabila nitong kanyang pronouncement, tila hindi na kinig, or masasabi ba natin na patunay na naging mahina ang Pangulo, considering umabot pa sa punto na nagkaisa ang INC at iba pang mga organisasyon na tutulan itong impeachment case, kasi parang hindi nakinig sinasabi pa nga na meron pang 4 na maghahain dito na pangungunahan na ilang mga kongresista daw. Well, on one end kasi pinapakita rito ng ating mababang kapulungan yung kanilang independence from the executive. Pero syempre that's
only is good insofar as paper is concerned, pero in reality and in practice alam naman natin siguro that the president and the speaker are keeping their lines open most of the time, and that they are actually in constant communication with the things, no? Lalong-lalo na magpinsan sila. So sa ganung akin talagang ano no, talagang despite of and in spite of the pronouncements of the president na huwag ituloy ito no. I think iba yung rhetorics ano, iba yung binabanggit niya doon sa talagang gusto niyang mangyari, lalong-lalo na medyo may mga ano rin ano, may mga strong statements din na binitawan yung ating ikalawang pangulo laban sa kanya on a personal basis, no, or on a personal level. So I think these are some of the things, no, that the president are actually looking at right now. And syempre pag hindi naman to ginawa ng ating Kongreso, may mga magsasabi rin naman na o bakit hindi nyo ginawa, hindi nyo tinupad yung inyong mandato, no, and all. So I think yun yung magiging ano no, yun yung magiging scapegoat ng ating Kongreso, no, why they will be, very focused and dead set on pushing forth with the impeachment, because it's part of their mandate, it's part of their function, it's part of their duty. Opo, sa pagbisita ni Vice President Duterte sa Japan, tinanong siya ng mga kababayan natin doon sa 2028, no? Particularly, ang gusto talaga ng mga OFWs doon sa Japan nung nagtanong ay pagtakbo sa pagkapresidente, at sinagot ito ni VP Sara na seryoso niyang kinukonsidera. And maliban din dito, ikinwento din niya sa mga OFW ano mga ganap, no? Ano yung mga sinasabi niya na doon sa budget ng DepEd, dahilan ng kanyang pagbibitiw sa ano, doon siya sa ground nagpapaliwanag sa taong bayan. Anong nakikita mo dito, Prof? Well, I think this is good, insofar as the vision and the motivation of the Vice President is concerned. And then, syempre, ito pakikipag-usap niya, no, sa ating mga kababayan sa ibang bansa, at makikita natin dito siguro yung pagmamahal at yung pagkilala ng ating mga kababayan doon sa ating ikalawang pangulo, no. So, definitely, I think the President is seriously considering running, for the elections. Pero mas maganda rito, tignan natin yung level o yung antas ng suporta, no, na kaya niyang makuha from our countrymen, mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga nandoon sa ibayong dagat, no, kasi sila yung masasabi natin talaga nakakaranas ng kakulangan ng pagbibigay ng social services, kakulangan ng suporta minsan ng ating pamahalaan, at syempre sila rin yung nakakaranas ng matinding kalungkutan dahil malayo sila sa pamilya, no. So they're looking for a leader that could inspire and that could transform our country, so that these people na nasa ibayong dagat makabalik na sa kanilang mga pamilya. Ibig sabihin, magagawan ng mga oportunidad, magkakaroon tayo ng mga trabaho dito na hindi nakakailanganing lumipad pa, no, at mga ibang bayan ng ating mga kababayan, just for them to be able to give food on the table for their families. Po, Prof, iba lang ako ng issue. May kinalaman ba yung pagtanggal kay House Appropriations Committee Chairman Ko na matanggal dito nga sa kanyang posisyon diyan po sa Kamara sa nangyaring kahapon National Peace Rally? Ang yung timing po, Prof. Ano masasabi mo? Ako Bicol Party List Representative Elizalde Col, sinasabi ko po. Well, ano kasi yan syempre, when you have a big issue just like this, no, kinakailangan lagi may pang-counter ka dyan, may mga smoke screens, may mga diversions, So, itong pagre-resign na pagkakatanggal sa kanya, I don't know what really transpired, no. Pero I think it's the timing was created to actually divert the attention of the public from the INC rally yesterday, kasi
ginawa nila to at the same time. Pero ang siguro mas maganda nating tingnan dito ano ba yung dahilan bakit siya umalis o bakit siya pinalitan, ano ba yung dahilan kung bakit merong merong ba talagang dahilan bakit siya kinailangan palitan, at ano yung sentimiento ng ating mga kababayan regarding this. I was looking at several comments yesterday when this came out in social media, and these are reputable pages, from broadsheets, and mukhang alam ng ating mga kababayan yung kadahilanan bakit siya umalis, at lahat ito ay patungkol nga dito sa ating budget. And I think if it's going to really help us, na nawala na itong si Congressman Saldico, I hope na mas magiging maayos na yung dispensation ng ating pondo, lalong-lalo na ng budget, which I felt was really held hostile, by the leadership of the lower house, kagaya nga itong pagbibigay ng napakaraming ayuda, diba? I think this was not a very good thing. I believe that this budget, the current budget that we have right now, is one of the most corruptly done budgets ever, that our country had. Opo, at ito rin po ay sa gitna rin nung mga pahayag ni Mayor Magalong kaugnay sa pamimigay po ng pondo doon sa mga kongresista. Sa tingin mo, may kaugnayan din ba ito? Maaring meron, dahil nga masyado ng kumbaga parang it was already out in the open. Dati kasi itong pagbibigay nila ng AKAP na to, ng MAIF at kung ano-anong mga ayuda na to is only limited within the purview of the Congress, and of course the mga constituents nila. Pero right now kasi, since na-heighten na siya, it was already out in both mainstream and social media, syempre they have to parang take shield, from the attacks, and syempre itong mga to may kanya-kanyang political capital pa rin naman sila that they need to preserve, many of them actually are re-electionists, so kinakailangan pa rin nila na may mapanatili yung kanilang hold doon sa kanilang kanya-kanyang posisyon. So I think they're now trying to they're feeling the heat right now, lalo na alam na ng mga kababayan natin kung paano nila ginagamit or nilulustay itong ating pondo. Opo, huli na lang, Prof, may na-monitor ka bang response din ng Kamara doon sa alegasyon ni Mayor Magalong sa mga kongresista? Well, para sa akin, parang wala pa yata silang nababanggit as of the moment, Pero alam nyo, ang Congress kasi, meron naman talagang merong Public Information Bureau yan, and they are constantly monitoring any kind of attacks, any kind of positive or negative feedbacks, laban sa kanila. And I think they need to take a look at this, seriously, because it's not just mere allegations. Ito naman katotohanan talaga. And if they need to reform or rectify their ways, then it's going to be for the better, wala naman tayong sinasabi na hindi nila kayang baguhin yung kanilang mga mali na ginawa in the past. Pero sana naman gawin nila to at the soonest possible time. Ipakita nila yung sinseridad sa taong bayan na talagang yung pondo natin gagamitin nila at ilalagay nila sa tama. And yun nga, medyo mahirap nang magawa yun ngayon because the budget has already been signed, the GAA has already been enacted, but hopefully this episode na will spark vigilance amongst us, tayo ng mga taxpayers, tayo ng mga ordinaryong mamamayan, na kilatisin, pusisiing maigi kung paano ba talaga inilalatag yung ating budget, kung paano ba talaga ginagawa yung ating bond at paano to ginagasta. Because at the end of the day, tayo yung kawawa dito, tayo yung hindi nabibigyan ng tamang serbisyo, pero tayo yung kinakaltasan ng kung ilang libo kada payday natin. So this is something that I think our countrymen should be very, very vigilant about.
no? And I hope that the Congress will be mindful that the public is, watching them, that we are trying to see kung ano ba talaga yung ginagawa nila at paano ba nila gagastusin itong ating kaban ng bayan. Alright, Prof. Maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po ng impormasyon ngayong umaga. Mabuhay po kayo. Ingat po.